At heto, pag-usapan natin itong mga nag-trending kanina. Ito, unahin natin itong si Representative Gloria Macapagal Arroyo, no? Usap-usapan kasi ngayon na mapalitan na raw itong si Bogie D, kasi itong si Bogie D tauhan naman ito ni Martin Romualdez at ni BBM. Tapos usap-usapan na ngayon sa Kamara na meron pong mga ilang mga congressman na ayaw na kay Bogie D at gusto na nilang si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging House Speaker. Okay? Kasi po meron pong picture o video na kumakalat ngayon sa social media na itong si GMA o itong si Representative Gloria Macapagal Arroyo ay spotted na kasama itong si Attorney Topacio. At alam naman natin itong si Attorney Topacio ay talagang supporter ito ng mga Duterte. At hindi lang si Topacio, may mga vloggers rin, mga DDS vloggers na kasama. Yan po ang aabangan natin. Kasi po, ako excited ako na si Arroyo po ang papalit kay Bogie D. At least, hawak na ni Gloria Macapagal Arroyo na makontrol niya na itong mga impeachment na ginaganap ngayon sa Kamara ay ito matatapos na ito kasi ang ingay-ingay na itong Kamara na ito, itong pamumulitika dapat matapos na yan at ito pa, may balita pa ko na itong si Congressman Ungab, no? Binulgar ni Congressman Ungab na pinakamalaking insertions nilagay sa DSWD, DOH at sa DPWH. Yan, nakakatakot yan kasi pera na naman yan ng taong bayan. Iwawaldas na naman yan. Tanong dyan, magkano kayang makukurap na naman dyan? Yan ang pinakatanong natin. Tapos, pakinggan rin natin itong interview ni Congressman Liviste sa Banateros na programa sa SMNI, no? At doon marami pong tanong ang mga Banateros patungkol kay Liviste kung ano ang nangyari dyan sa Kamara, ano ang mga kalokohan dyan sa Kamara. Okay, so yun po ang ating vlog ngayon. Ano muna like, share muna at saka subscribe na rin sa Don Mar TV para updated kayo. Okay? So ito, unahin natin itong excited na ba kayong si Representative Gloria Macapagal Arroyo ang papalit dito kay Bogie D. Ito yung balita, panoorin natin at pakinggan. Sa gitna ng usaping kudeta sa Kamara, spotted si Congresswoman at former President Gloria Macapagal Arroyo kasama si Attorney Ferdinand Topacio at ilang vlogger. Ano kaya ang kanilang pinag-usapan? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Unang inilat sa Billionaire News Channel ang umani umuugong na kudeta sa Kamara para patalsikin si House Speaker Bogie D. Sa nakalap naming impormasyon, balak ni former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na palitan si Speaker D. Kahapon, marin itong itinanggi ni GMA. Kasi hindi ako naniniwala na si GMA yung may gusto. Pero itong si GMA, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung ang mismong mga congressman dyan ay gustong ikaw ang ipalit kay Bogie D, di ba? Hindi ako naniniwala na si Arroyo yung nag-push sa kanyang sarili, di ba? Pero ngayong weekend, kumakalat online ang isang larawan na tila pagpupulong ng ilang vloggers kasama si Attorney Ferdinand Topacio at Congresswoman Arroyo. Base sa caption ng post, nangangamoy kudeta. Palag ni Topacio, kuha ito sa breakfast meeting para sa kaarawan ni former President Gloria Arroyo noong April 7. Pagdidi niya, walang kudeta na napag-usapan sa meeting. Natatawa nga ako
maybe they are so afraid of GMA na nag-breakfast meeting lang kami, natakot na sila. Wala rin daw ni isang miyembro ng Kamara sa naturang meeting. Actually, yan sila Luistro, sina Ridon, yan naman ang mga maiingay ngayon. Takot na sila na wala nang susuporta sa kanila dyan sa impeachment. Takot yan sila. Pero aminado siyang nahapyawan dito ang tungkol sa politika. May mga parang napag-usapan mong plano gagawin, especially in 2028? Mga tentative plans, like who are the possible contenders for president, etc. Mga ganon. We talked about politics. Siyempre, politiko yun eh. How can you avoid not talking about politics? Pero yun lang nangyayari. Aniya, ang pagbibigay kulay ng publiko sa pagsasama nila ni PGMA ay tila diversionary tactics lang para malihis ang usapan mula sa kapalpakan ng gobyerno at sakit raw ni PBBM. Kapansin-pansin rin kasi online na kumakalat na may sakit raw si PBBM. I caution the public about spreading unfounded rumors about the president because regardless of your political affiliation or your stand with respect to the governance of the president, he is still our president. Samantala, nauna nang itinanggi ng Malacanang aligasyong may sakit ang Pangulo at iginit mismo ni PBBM na maayos ang kalusugan niya. Para sa agenda ay Ako, nagdududa. Ako, malakas kasi yung kutob ko na mapalitan yan si Boji D. Kasi alangan naman, aaminin yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi yan aaminin ni GMA. Pero alam ko dyan, merong, ang dami niyan, majority of the congressman ay ayaw na sa administrasyong Marcos. Ayaw na sa mga kaalyado ng ni BBM. Siyempre si Boji D, hawak rin yan sa leeg ng administrasyon. So wala silang magagawa dyan. Kaya ako, yung isinusulong nila na si Gloria Macapagal Arroyo yung papalit, talagang hindi imposible yan. Maging totoo yan. One of these days. Tingnan lang natin. Ngayon, itong si Congressman Ungab, isa ito sa mga ayaw na dito kay Boji D. Itong si Congressman Ungab, ito lang yun, bihira lang kayong makakita ng mga kongresista na they are very frank. Alam naman natin itong si Kong Ungab ay kaalyado ng mga Duterte, sa Davao. So, eto, in-expose na naman niya na itong mga insertions na mga putang inang ito, nilagay pala nila sa DSWD, DOH, at sa DPWH. Yan. So, another corruption na naman ito. Yan ang tanong natin. Ito, panoorin ninyo. Nandun ba kayo sa Korte Suprema? Kabilang ba kayo sa naimbitahan doon? Yes, I was there. I was invited. Naghihintay din ako na tawagin ako. Although sa naririnig natin kanina, maganda na yung takbo eh. Sabi ko, okay na to. Kahit hindi na ako tawagin, happy na ako. At nakikita natin yung direksyon sa mga Ito, humble itong si Kong Ungab eh. tanong at sa mga presentation ng mga Friends of Court. Nakikita natin na parang sang-ayon sila sa ating mga views and opinions noong araw. So I was there to help one group of petitioners. So happy ako na yung tinake up kanina yung unprogrammed possibility of declaring unconstitutional the unprogrammed appropriations at saka possibility of declaring unconstitutional yung automatic appropriations, particularly yung special accounts in the general funds at use of income in the general fund kung saan kanilang pinag-i-increase yung mga dapat automatic appropriations na hindi yun dapat gagalawin na. Ginalaw pa rin ng Bicameral Conference Committee, nag-increase sila. So ang ibig sabihin nun, naglampas sila sa proposed National Expenditure Program which is under the Constitution, dapat hanggang doon ka lang sa level na nai-submitar ng Presidente. Opo, kumbaga doon po sa, kasi ang binigyan pa ng
ang mga maraming nagsalita doon ay yung mga abogado ng petitioner, tapos yung mga bisita po, no. Hindi lang po kayo na natawag, meron po yung dating budget secretary, dalawang dating budget secretary, di po ba? Tapos isang ekonomista. Ano yung nakikita nyo pong commonality doon sa kanilang pag-question dito po sa mga national budget po natin? Yung very common, yung una-una si former NEDA Secretary Solita Munsod, former DBM Secretary Bendiocno, as well as former Secretary Abad at saka former Senator Frank Drilon. Yung pinakauna na gina-point nila is the budget is really based on the Philippine Development Plan. Yung lahat ng sinusulat doon sa budget, yun yung nakasaad sa plano. So, yung ginagawa ng Kongreso na binabago yung budget, ang pinaka-gist doon, halos pare-pareho sila ng komentaryo, yung nilipat yung program appropriations o priority appropriations. Ang ibig sabihin nun, yung priority appropriations o program appropriations, yun yung pumasa na sa NEDA, pumasa na sa RDC, pumasa na sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, kaya siya nasama sa National Expenditure Program. Inilipat nung Congress, particularly sa BICAM, kasi hindi naman ginalaw sa House, hindi ginalaw sa Senate, doon na ginalaw nila sa Bicameral Conference. Yung sa Bicameral Conference Committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So, malaki yung increases. Nilipat yung program appropriations doon sa unprogrammed. Tapos yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogrammed, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects. Yun yung ibig sabihin ni former NEDA Secretary Solita Munsod. At saka I'm not sure kung si Sec Butchabad ba yun o si Sec Jokto na nagsabi na ang ginawa, this is the new form of pork barrel kasi pinalitan nila yung program appropriation ng mga pet projects nila na kagustuhan ng mga senador at congressman na wala naman doon siya sa Philippine Development Plan, wala na sa plano. Hindi na dumaan sa NEDA, hindi na ito dumaan sa Development Budget or Budget Coordinating Committee. Sinisingit lang at saka napansin doon ang pinakamalaking singit sa program yung 2024 saka yung 2025 at saka na-mention mo kanina lumaki yung budget ng DPWH. Actually, hindi ko pa nasabi ito but I will be given a chance to talk. Hindi lang sa DPWH yung lumaki. Meron din silang singit doon sa DSWD, yung mga ayuda, AX, Tupad. Meron din silang singit doon sa DOH. Mahilig talaga sa singit-singit yan sila eh. Ano kayang yung mga singit na yan, nakaduda-duda na yung mga singit-singit na yan. Yung sa Department of Health, yung MAIC, yung Medical Assistant for Indigents, yun yung mga malaking insertions na lumalabas. Tingnan nyo, ng malaking mga insertions yan, sabi niya. DSWD, DOH, DPWH. Yan ang bantayan sana natin. Na parang pork barrel. So, ang personal opinion ko kung meron mga insertions, dapat ngayon na nilabas kasi panahon ng krisis. Huwag naman doon sa panahon ng eleksyon. 2025, bumabaha yung... Diba? So, lagi sila dyan sa kamera wrong timing. Laging wrong timing yung mga putang ina yan. Bumabaha yung ayuda saka AX, yung tupad. Bumabaha yung mga ayuda na walang disaster. Ngayon merong crisis, wala, unti-unti na lang yung ayuda. Election purpose. Tapos ngayon, dapat kailangan dahil crisis. Ngayon, dapat... Kasi yan, yung mga government officials na yan, magungurakot kasi yan dahil sa eleksyon. Mag-release ng maraming amount. Opo. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side? Doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo
o dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa BICAM sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogram. At saka na-mention nga nung ng mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects, yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25, doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram. At yun yung pinalitan nila ng chap-chap na project, maliliit na proyekto para sa kanilang. Dati sa panahon ni Tatay Digong, ang daming big ticket projects. Ngayon, kahit siguro isa, hindi na nila kaya. Reality check.